Nakarinig na ba kayo ng panukalang batas na ipinasa sa Kongreso, pero kalaunan ay binawi rin ito ng Kongreso? Ito ang nakapagtatakang kapalarang sinapit ng Magna Carta on Religious Freedom kamakailan lang. Pumasa ang panukalang batas bilang House Bill 6492 sa first reading, second reading at third reading sa House of Representatives with an overwhelming 256 affirmative votes. Isa lamang po ang tumutol at 3 lang ang nag-abstain. Ngunit sa kabila ng mga madugong deliberasyon at prosesong pinagdaanan nito, biglang binawi ng House of Representatives ang pagsusumite nito sa Senado. Sa isang sulat na pinadala ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inabusuhan ng Kamara ang Senado na binabawi na daw ng Kamara ang pagsusumite ng Magna Carta on Religious Freedom. Ganoon na lang ba kadali yun? Sa isang kisap mata ay nabaliwala ang boses ng sambayanan. Sa isang iglap ay kinansela ang pagpasa ng isang lehitimong panukalang dumaan sa lehitimong proseso. Magandang gabi, ako po si Kata Inocencio. Samahan niyo akong alamin kung bakit tila pinapadaan sa butas ng karayom ang isang napakahalagang batas na makakaapekto sa kalayaan ng pananampalataya, relihiyon at paniniwala ng bawat Pilipino. Ang Magna Carta on Religious Freedom. Binawi na. Lalaban pa ba? Dito lamang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. Maglalagay rin tayo ng parameters. Ano yung hindi mo pwedeng gawin? So kung babasahin mo yung batas na ito sa mga section ng batas na ito, meron yang nakalagay na prohibition or exemption. Ito po ang ating ginagawa ngayon, itong Magna Carta on Religious Freedom would strengthen all of this, especially if you look at the uncontrolled utilization of technology, social media. Our goal here is to come up with a constitutionally inclined and individually unrestricted freedom of religion bill. Salamat po kami sa pagkakataon na makasama po sa pag-uusap na ito sa pangunguna po ni Senator Francis Tolentino sa iyong pagpahalaga ng at pagbasa ng preamble of our Constitution, sapagkat naniniwala rin po kami, katulad ng iyong paniniwala, na yan po ang pundasyon, basihan kahit na ng ating pinag-uusapan ngayon. Kami po sa pangalan po ng Philippines for Jesus Movement, a coalition po of Christ-centered, Bible-centered na mga samahan sa buong Pilipinas. Sumusuporta po kami sa proposed bill na ito. Sinasang-ayunan din po namin ang sinabi ng ating chairman na hindi dapat makialam anumang mga sangay ng government entities sa larangan ng pag-usap ng relihiyon. Sapagkat pag nangyari yun, mabaliwala ang ating karapatan sa pananampalataya, karapatan sa pagsamba, karapatan sa ating pag-exercise ng ating tinatawag na mission and ministry to serve our God for the betterment of our beloved Philippines. Our greetings to everybody, the panel representative. Assalamualaikum again. Honorable members of the Committee on Religious Freedoms, distinguished guests, and fellow citizens. I am Abdurazak Madale, representing the Philippine Ulama Congress Organization Incorporated, and the Islamic Perspective on Religious Freedom Bill. We sincerely thank you, the committee, for providing us the
this invaluable opportunity to share our views and insights on this critical matter. We firmly believe that every individual should have the right to practice their religion without fear and fear of discrimination and or persecution. So we commend the committee's effort in addressing this fundamental issue that affects the lives of countless individuals in our nation. Dapat siguro maliwanag din sa DOLE na hindi ito yung may option na pwede kang pumunta rito, smoking area, non-smoking area. Di ba? Iba yun eh. Ito religion to eh. Hindi ito yung hinihiwalay mo. Dito yung mga naninigarilyo. O dito yung mga hindi naninigarilyo. Di ba ganun sa mga ibang restaurants? Yung naninigarilyo, nandun sa kabila yung iba, hindi ayaw mausukan, secondary smoke. Dapat yung relihiyon ay mas mataas ang pagkilala na hindi na kailangan humingi pa ng permiso. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at ang napanood ninyo ay ang deliberasyon sa Senado last August 1, 2023 tungkol sa Magna Carta on Religious Freedom. Kitang-kita naman po natin na mapakristyano man o Muslim ay sang-ayong maipasa ang batas na ito. Kaya naman po patuloy nating tatalakayin ngayon ang usaping Magna Carta on Religious Freedom. Binawi na, lalaban pa ba? Kasama po natin ngayon upang ipaliwanag sa atin kung ano ba itong kwento behind the Magna Carta on Religious Freedom. Ano po, kasama po natin si Attorney Ray Trahe ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List. Good evening po, Attorney Ray. Welcome back to Joseph Bayan. Good evening, Ms. Kata. Thank you for having us again sa CBAC to talk about the Magna Carta on Religious Freedom at pag-usapan po natin mga mahalagang pangyayari at lalo na panukalang batas nito. Thank you. Attorney, bago po natin pag-usapan yung naganap na pagbawi po ng Kamara de Representante sa Magna Carta on Religious Freedom Bill na hindi po naihatid sa Senado, ay pag-usapan po muna natin ano ba talaga ang kahalagahan ng panukalang batas na ito? Ano po ang importansya niya sa freedom of religion o kalayaan ng bawat mamamayan sa kanyang pananampalataya ng isa pong sibilisadong lipunan? Okay, unang-una, Ms. Kata, ang House Bill na ito na Magna Carta on Religious Freedom ay nagsisimbolo ng isang bansa na demokrasya under a democratic regime form of government. Dahil kung wala tayong kalayaan sa pag-express at pag-practice ng ating religion, ay ibig sabihin nun, hindi demokrasya ang ating bansa. So unang-una, ito ay magpapakita at ito ay nagsisimbolo ng demokrasya ng isang bansa. At itong religious freedom na ito ay guaranteed dito sa ating constitution. Ngunit wala itong tinatawag na enabling law. So, explain muna natin, ano ba yung enabling law? Kasi minsan, palagi nating naririnig enabling law ng isang batas o isang karapatan na nasa konstitusyon. So, ano ba yung enabling law? Take for example, this particular example, yung freedom to express one's belief or freedom of religious belief. Pag sinabi mo kasi itong freedom na to, guaranteed ang iyong freedom sa konstitusyon. Pero pag ito ay binayolate, wala kang pwedeng gawin kundi exert lang ang iyong karapatan na exercise ang iyong freedom. So, pwede ka lang magdemanda ng tinatawag naming mandamus, ibig sabihin, sasabihin mo sa korte na i-direct ang person na ayaw kang bigyan ng kalayaang mag-practice ng iyong paniniwala na sabihin na ibigyan ng kalayaan. Or injunction, pigilin sila sa pag-suppress ng iyong kalayaan or TRO or prohibition. Pero ito'y mga bagay na wala namang parusa.
walang parusa, hindi ka makapagdidemanda. Kaya itong ating panukalang batas, dito pwede ka magdemanda. Pag na-violate ang iyong karapatan ng paniniwala, pwede ka magdemanda at may kaukulang parusa. So halimbawa, ang aking karapatan ay na-violate ng isang tao. Kung walang freedom of expression na batas na itong ating pinapanukala, ang pwede ko lang gawin ay magpunta sa korte at sabihin sa korte na na-violate ang aking karapatan. Ngayon, hihilingin ko sa korte na sabihan ng taong yon na nag-violate ng aking karapatan na huwag niyang i-violate. Ganun lang yon. Halimbawa, sinabihan siya ng korte na huwag i-violate ang aking karapatan. Pero after na naman ng ilang buwan, i-violate na naman. So takbo na naman ako sa korte. Sasabihin ko naman, huwag i-violate. And so on and so forth. Walang katapusan yan. Kasi wala namang magpaparusa sa taong yon. Pero dito, sa ating sinusulong na panukalang batas, pag ito'y naging naisa batas, ito'y pwede nating takbuhan. Nasasabihan natin sa korte, korte, parusahan mo ang taong yon dahil ang aking karapatan ay kanyang binayolate. So yun pong kahalagahan ng batas, ng panukalang batas na ito. Ayun, kasi ang paniniwala naman po natin, may may kalayaan tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga, napaka-blessed ng Pilipinas kasi we are actually free, no, to either be a Christian, be a Muslim, or some other forms of religious practice. Ano po? Kaya lang, lumalabas po pala na wala po talagang karampatang proteksyon para doon sa mananampalataya kung meron mang humusga o mag-violate sa kanyang practice, hindi po ba? So halimbawa po yan, kung may pumigil, let's say sa ating kapatid na Muslim na lumuhod sa kanyang workplace at gusto niyang manalangin, I think 3 or 5 times a day, hindi po ba? Hindi po siya pwedeng pigilan, let's say, nung kanyang employer. Kung pinigilan po siya, kaya nga meron tayong paano ka lang batas ngayon? Ano po? So sa iyong example, Ms. Kata, halimbawa, meron tayong isang kapatid na Muslim na gustong magdasal ng 5 times a day ayon sa kanyang paniniwala. Ngayon, ayaw siyang payagan ng kanyang employer. So ang kanya, kung wala itong panukalang batas, ang kanya lang pwedeng gawin ay pumunta sa korte at sabihin sa korte na sabihan ng kanyang employer na payagan siya. So ganun lang, walang parusa. So halimbawa, payagan siya ng employer niya, pero after ilang months, ayaw na naman ng employer niya. So tatakbo na naman siya ngayon sa korte. Sasabihin niya, korte, sabihan mo ulit yung employer ko na payagan ulit ako. So, dahil walang parusa. Pero kung itong ating panukalang batas ay may isa batas, ngayon pwedeng pumunta ang ating kapatid na Muslim at sabihin sa korte, korte, parusahan mo yung taong yan kasi binaviolate niya ang aking karapatan sa paniniwala. Ganun. Pero po. sir, meron din namang proteksyon doon sa employer kasi baka naman nang sabihin ng empleyado, kailangan magdasal siya na maghapon at hindi na siya magtatrabaho. Ay, opo, may limitasyon din po. Oo, kasi itong ating panukalang batas na ito, may mga limitasyon din ito na dapat hindi ka rin nakakalabag sa karapatan ng ibang tao o karapatan din ng isang institusyon. So, dapat nating maintindihan, ang panukalang batas nito ay hindi lamang nagbibigay ng enabling law o maggagarantiya ng ating karapatan sa freedom of religion, kundi ito rin ay maglalagay ng parameters. So katulad niyan, may mga, kung minsan maraming gumagamit nito na palagi nilang kinukot na meron kaming freedom of religion na wala na sa parameters ng freedom of religion. Lumalabas na sila ngayon. May mga nagpe-perform ng kung ano-anong shows na nakakabastos na sa paniniwala ng ibang reliyon. Ngayon, sa panukalang batas na ito, maglalagay rin tayo ng parameters. Ano yung hindi mo pwedeng gawin? So kung babasahin mo yung batas na ito sa mga section ng batas na ito, meron yang nakalagay na prohibition or exemption na maglalagay ng parameters ng sinasabing freedom. Kasi we cannot have unlimited freedom.
our freedom should stop when we violate another freedom. So, itong panukalang batas po ay napakaganda. Kaya parang hindi ko naintindihan kung bakit dumadaan siya sa butas ng karayom. Dahil itong batas magbibigay ng pangil sa ating karapatan. May karapatan na tayo sa freedom of religion based sa konstitusyon, pero wala siyang pangil dahil wala tayong magamit na batas na maglalagay ng parusa. So ito, magkakaroon tayo ng pangil. Pangalawa, magkakaroon din ng parameters that express the freedom to exercise freedom of religion will have a defined parameters not to violate the freedom of others. Okay, attorney, as early as the 1990s po ay isinusulong na po ni Bishop Brother Eddie Villanueva ang pagsasabatas ng Magna Carta on Religious Freedom. At ito pong nakaraang January 23, 2023 sa wakas ay pumasa ang panukalang ito sa House of Representatives. Supposedly po ay magpapasa rin ang Senado ng sarili nitong version para mapirmahan ng Pangulo at maging ganap na batas itong Magna Cartang ito. Attorney Ray, pakipaliwanag po sa amin kung ano po ba yung nangyari nitong August 23. Sumulat po si House of Representatives Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Juan Miguel Zubiri at nagsabing, I have been directed to inform the Senate that the House of Representatives reconsidered its approval on third reading and withdrew from the Senate the House Bill number 6492. Sa makatuwid po, binawi ng Kamara de Representantes ang pagpasa nito sa Magna Carta on Religious Freedom. Naku, attorney, ano pong ibig sabihin nito? Pakipaliwanag po dahil nalilito po ang nalilito po ako dahil kung naipasa na ng Kongreso at inaprubahan na ng majority, almost overwhelming nga po, na halos absolute, maliban sa 4, bakit po kailangang bawiin? Does it mean to say that the House of Representatives is now denying this bill? Actually, nagulat din kami lahat bakit may nangyari noong August 23. Kasi itong batas, itong panukalang batas natin na House Bill 6492 ay naipasa ito sa House of Representatives noong January 23 this year, 2023 pa. At the next day, January 24, itinansmit na o ipinadala na sa Senado. Ngayon, noong August 23, 7 months after, may nag-move sa plenary isang congresswoman, si Congresswoman Leandra Bolilla ng 4th District of Batangas, na tumayo at nag-move na i-reconsider ang pagpapadala ng panukalang batas na ito sa Senado. So dahil wala naman po nag-object, dahil halos patapos na yung session at wala namang previous communications to us bilang principal author sa office ni Congressman Brother Eddie Villanueva. Wala ring previous communications bilang Vice Chairman ng Committee on Human Rights na pinadala kay Congressman Brother Eddie Villanueva. Kaya hindi po kami informed at wala talagang information. Chinek din po namin sa calendar of business o sa official business na iyon po pinapadala sa mga congressman kung anong pag-uusapan sa isang particular na araw. Wala pong previous communications. Basta bigla na lang may isang congresswoman na tumayo at nagsabi na i-move, na ibalik, na bawiin ang pagpapadala sa Senado. So nagulat po kaming lahat at yun ang nangyari. Kaya po hanggang ngayon nagtatanong kami, we wrote our official objection at humihingi rin kami ng paliwanag. Dahil ito po'y parang masasabi nating a mockery of the House process. Kasi isipin niyo po, binoto ito ng 256 representatives, no?
At ito ay pasado rin nung last Congress. Binoto rin ito ng 205 representatives. Isipin mo, votes Congress ang bumoto nito na overwhelmingly naipasa. At ito'y dumaan sa tamang proseso, ilang beses na public hearing, ilang beses na committee hearing, at ito'y dumaan sa tamang proseso. At ito'y naipasa. So nung January 23, 2023 naipasa. Ngayon, based lang sa isang motion ng isang congresswoman, ay ito'y bigla ang kanyang pagpapadala sa Senado ay biglang binawi without any explanations, without prior notice. So ito po'y clear violation. So, in other words, one request from one one representative overruled everybody else's vote. Sabi niyo 256 na po nag-approve nito. Does it mean to say, attorney, na frozen na itong bill na ito or tulog na? Ito ba ay maire-resurrect pa? Definitely, it will be resurrected. Hindi naman ito tulog, hindi man ito frozen. Para bang, kumbaga, medyo, kumbaga sa nangyari, naipatong sa desk, nandyan siya sa desk, hindi lang pa na ipapadala sa Senado. Parang approved na siya, permado ng 256 congressman. It's just that hindi pa lang siya, ang kanyang status ay hindi pa na i-communicate o na ipapadala sa Senado. So hindi naman siya, ibig sabihin na frozen na talaga. It's just that medyo may mga technicalities lang na kasulukuyang nire-resort namin. Baka naman may gusto lang mag-delay nitong proseso. Hindi natin malaman kung ano ang dahilan behind this, no? But attorney, gusto naming maliwanagan talaga bakit nagkakaroon ng ganitong play or game sa pagitan ng House of Representatives to the Senate. Dahil alam ko hindi pa naman kumikibo ang Senado tungkol dito. Gusto po natin pag-usapan further, dahil lahat po tayo interesado sa kalayaan nating manampalataya at ipahayag ang ating faith, hindi po ba? So ayaw natin na may pumipigil nga ba? Pag-alaman po natin yan, attorney, sa pagpapatuloy po ng ating diskusyon dito sa programang Diyos at Bayan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. So yun po ang essence ng separation of church and state, proteksyon ng bawat institusyon. Hindi po bawat individual lang na pwede mong gawin ang gusto mong gawin at magtatago ka sa iyong rason na ito'y aking paniniwala. Nagbabalik ang Diyos at Bayan at tinatalakay po natin ang paksang Magna Carta on Religious Freedom. Binawi na, lalaban pa ba? Kasama pa rin po natin si Attorney Ray Trahe ng Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List. Si Brother Eddie po ng SIBAC ang siyang naging primary author nitong panukalang batas na ito at nagulat po ang ating SIBAC party list, maging ang ilang mga kongresista kung bakit ay naipasa na naman sa third reading itong panukalang bill na ito. Pero papunta na dapat po ng Senado pero napigil pa. Ayan, naku. Kanina po, inatalakay natin ang unusual at extraordinary move ng Kamara de Representantes noong August 23 kung saan ay sumulat po si House Secretary General kay Senate President Zubiri at nagsabing wini-withdraw o binabawi na raw ng House ang pagpasa nito sa Magna Carta on Religious Freedom. Ano nga po ba ang tinitignan nating posibleng dahilan sa pagbawing ito? Ano kayang maaring naging motibo ng isang tao, opisyal o samahan para isabotahe ang isang batas na ang tanging layunin ay palaganapin ang kapayapaan at pag-uunawaan sa iba't ibang mga pananampalataya? Attorney Ray, natunugan nyo na ba ano ho ang motibo behind this withdrawal
or withholding even of the proposed law, gayong approve na po ng 256 congressmen at naghihintay na lamang na ipasa ho sa Senado. Ms. Kata, medyo liwanagin ko lang ng konti. Hindi po binabawi ang pagpasa ng panukalang batas nito sa House of Representatives. Ang binabawi nila ay yung pagpapadala o pagko-communicate sa Senado. So this bill stays approved and passed by the House of Representatives. Okay? So sa inyo pong tanong na ano ba ang motibo? Hanggang ngayon po, tinanong namin at hinahanapan namin ng rason at paliwanag ang House of Representatives. Kasama na dito, sumulat kami sa Office of the Speaker at ganun din sa Office of the Majority Leader, which is also the chairman of the Committee on Rules para sa House Rules. Okay? To ask kung ano ba ang dahilan. Kasi wala pong binigay na dahilan, which is isang napaka liwanag na violation ng proseso at respeto para sa panukalang batas na ito. So hanggang ngayon po, wala kaming nare-receive na paliwanag, wala kaming natatanggap na kung ano pa man. Bilang isang principal author, si Congressman Brother Eddie Villanueva, ay karapatan niya pong malaman kung ano ang dahilan ng pagbawi, ng pagpapadala ng panukalang batas na ito sa Senado. At bilang Vice Chairman ng Committee on Human Rights, karapatan niya po yun. Pero hanggang ngayon, wala kami nare-receive. So, as a lawyer, I don't want to speculate. Pero ang sa akin lang po, bilang kasamahan natin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, at bilang staff ng SIPAC Party List, ang akin pong personal na pananaw ay ito'y hindi politikal dahil po si Congressman Brother Ed Villanueva hindi naman politician. At ito naman po ay hindi rin move ng isang organisasyon o isang grupo dahil itong batas na ito ay napakaganda at wala naman itong masasaktan, wala itong maapi. Actually, ito ay magagarantiya ng kanilang karapatan. So, ang personal ko pong assessment, ito ay isang move ng isang individual na may personal na issue. It's either personal na issue dito sa batas o personal issue sa ating ginagalang na Congressman Brother Eddie Villanueva. Attorney Ray, dahil kilala po ang Pilipinas bilang majority Catholic Christian nation at may maliit po tayong populasyon na mga Muslim po, hindi ho kaya dehado ang ating mga kapatid na Muslim o ito po ba ay may intensyon na pagpantay-pantayin ang pagkilala sa mga, for example, the religious festivals, no? Kasi sa ngayon po tila lahat po ng posibleng holidays ay galing po doon sa pananampalataya ng mga Kristiyano, and then hindi ko kaya dahil minority din ang ating mga kapatid na Muslim ay hindi kaya sila dehado dito sa batas na ito? Actually, Ms. Kata, hindi sila dehado. Actually, sila ang isa sa mga unang-unang magkakaroon ng pakinabang o masasabi nating karapatan dahil sa batas na ito. Actually, noong hearing sa Senado, noong August 21, ang ating mga kapatid na Muslim at pakasama ang ating Senador Robin Padilla ay siyang isa sa pinaka masasabi kong grupong tuwang-tuwa at nagsusulong ng panukalang batas na ito. Sila po ang unang-unang sumusuporta, overwhelmingly sumusuporta at nagpapasalamat na mayroong panukalang batas na ito dahil sabi nga nila, ito'y magbibigay sa kanila ng kasigurahan na ma-exercise nila ang kanilang pananampalataya. May isa nga po tayong kapatid na Muslim doon nagsasabi na magandang batas na ito kasi
yung mga kapatid nating Muslim na nandito sa NCR nagtatrabaho, nakatira, ay kuminsan ay naninimbang na kanilang i-practice ang kanilang pananampalataya. Sa Mindanao, okay yon, wala problema. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, medyo naninimbang sila. So kung itong batas na to itong panukalang batas na ito ay may isa batas, magbibigay po sa kanila ito ng seguridad na ma-exercise nila ang kanilang pananampalataya. Paano po natin marireconcile itong Magna Carta on Religious Freedom? Yung po mga medyo magkakasalungat na paniniwala ng mga relihiyon. Halimbawa lamang po, overwhelming majority nga ng Christian group o mga Christians ay anti-same-sex marriage. Pero meron din daw religious group na Kristiyano daw po sila na nagsasagawa naman ng same-sex marriage. At kailan lamang ay naging controversial nga po yung expression daw ng drag art, yung gumanap bilang Jesucristo nagsuot na bilang Nazareno, pero gay po siya at kanya pong pinaglaruan yung ama namin. Expression naman daw yun ng kanyang religious freedom. Kung batas na po yung Magna Carta on Religious Freedom, ay pwede bang sabihin natin na pwede nang maisabatas itong same-sex marriage o hayaan na lamang yung mga artists to express their religious freedom in any way or form? Ito pong panukalang batas natin na Magna Carta on Religious Freedom is not trying to reconcile faith or belief. Wala po itong kinalaman na pakialaman natin ang paniniwala ng bawat individual. Wala rin po itong kinalaman na i-impose natin kung ano ang tamang paniniwala. Ang ito pong batas na ito ay magbibigay ng kalayaan at karapatan ng isang paniniwala. Either I agree to your belief or to your faith, wala pong kinalaman ang batas na ito. Ang sinasabi lang ng batas na ito, bibigyan kita ng kalayaan na ma-practice mo ang iyong paniniwala na walang halong takot o halong pag-alinlangan. Dahil itong batas na ito ay magbibigay ng karapatan na magsampa ng kaso sa ang isang taong na-violate ang kanyang karapatan. So, wala po itong kinalaman na i-reconcile natin at pag-usapan. Hindi po dito pinag-uusapan ang pananampalataya. Ang subject matter ng batas na ito ay yung karapatan. The operative word is the karapatan ng paniniwala. So, yung pong katulad ng mga pag-exercise ng paniniwala daw na nag-perform ng mga bagay-bagay katulad ng mga nakaraang usapin na may nag-perform na drug personalities, no? Yun po ay violation ng karapatan ng ibang tao. Kasi po ang ating karapatan ay hangganan nun ay ang karapatan ng iba. Pag yung pong pag-exercise ng sinasabi mong karapatan ay nayurakan na ang karapatan ng iba, ay meron po tayong pananagutan. So ito po ay hindi sakop kung ano man ang klase ng paniniwala. Ang sakop ng batas na ito ay ma-impose natin ang karapatan ng paniniwala. Tanong ko lang po, medyo para maliwanagan po tayo. Ano po ang connection nitong batas na ito doon sa tinatawag na separation of church and state? Hindi po ba dahil sa batas na ito ay manghihimasok o makikialam ang ating gobyerno sa pag-exercise nga po ng faith? Dahil nga po syempre sa isang banda, karapatan nila itong pananampalataya. Pero baka sa iba namang paniniwala or pananampalataya, violation naman sa kanya yon. Kaya nga po hindi po ba papasok itong batas na ito para kilalanin lahat, pero at the same time may i-impose na batas, ito pong batas na ito that will supposedly protect each one, and yet at the same time may penalty pong gagawin o ipapataw doon sa nag-violate. So saan po dito yung linya sa separation of church and state? Okay, dapat po muna nating maintindihan
kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng separation of church and state. Palagi po kasi natin yung ginagamit, no, na out of context, hindi naintindihan ano ba talaga ang ibig sabihin ng separation ng church and state. Ang separation po ng church and state, actually nag-originate po yan dahil nung unang panahon lalo na sa European countries na ruled by kings and queens, nakikialam po ang simbahan, yung mga pope, no? Kahit na dito sa ating bansa noong colonial time, nakikialam ang simbahan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Actually, kung titingnan mo ang separation of church and state, yan ay proteksyon ng government sa kanyang sarili, na huwag siyang pakialaman ng simbahan. Kasi noon ang simbahan nakikialam sa pagpapatakbo ng gobyerno. So kung titingnan mo ang kanyang reason, bakit nandyan yan, guaranteed sa konstitusyon, at bakit kumbaga pinagbabawal, proteksyon ng gobyerno sa kanyang sarili, na hindi nakikialam. Kasi po, di ba, makikita nyo sa mga European countries, yung Pope napaka-influential sa unang panahon na na-influensya niya ang pagpapatakbo ng gobyerno ng mga kings and queens. At na dito sa ating bansa ng colonial time na nakikisali ang simbahan. So para po maproteksyonan ng gobyerno, mayroong ganon. And the same token na hindi rin pwedeng makialam ang gobyerno sa pagpapatakbo, okay? Pagpapatakbo ng state ay ng simbahan. Simbahan. Okay. Pero kung ang isang individual ay gumagawa ng labag sa batas, siyempre po merong karapatan ang gobyerno o yung batas na mag-impose ng penalty. Hindi po ibig sabihin na itong bagay na ito ay ginagawa dahil ito ay kasama sa iyong pinaniniwalaang relihiyon o iyong paniniwala, ay wala ka ng karapatan, wala ng liability. Katulad nito, halimbawa na may isang paniniwala na pwede silang mag-sacrifice ng offer ng aso, okay? O pwede silang magpatay ng aso. Dahil po meron tayong batas na bawal patayin ang mga hayop na hindi naman para sa pangangailangan sa pagkain, katulad ng aso, ay hindi po nila pwedeng gawin yun. Yun po ay hindi pagpigil sa exercise ng iyong belief, kundi yun po ay pag-i-impose ng batas. Di ba? Hindi kita pinipigilan yan, pero kailangan kong i-impose kung ano yung batas na hindi ka pwedeng magpumatay ng aso dahil sa iyong paniniwala. So yun po ang essence ng separation of church and state, proteksyon ng bawat institusyon. Hindi po bawat individual lang na pwede mong gawin ang gusto mong gawin at magtatago ka sa iyong rason na ito'y aking paniniwala. Therefore, freedom with responsibility ang ating gustong i-establish. Ano po? Yes. So, but moving forward, Attorney Ray, ano po yung balak gawin ng SIBAC at para po siguraduhin mabibigyang hustisya ang Magna Carta on Religious Freedom na dumaan sa proseso at overwhelmingly ay nakatanggap pa ng 256 affirmative votes sa Kamara, ngunit sa isang iglap ay binawi mula sa Senado. Ano po bang mga hakbang ang balak ninyong gawin? Ang ginagawa po ng SIBAC Party List ngayon sa direksyon ng ating Honorable Congressman Brother Eddie Villanueva ay ito po ipaglalaban natin hanggang sa dulo. Ito po ay hindi lamang laban ng SIBAC, hindi lamang laban ng sambayanan, ito po ay laban din ng ating Diyos. Kasi po maraming maapektuhan na mga individual sa kanilang pananampalataya kung meron silang palaging agam-agam kung paano nila i-share, ipalaganapin, i-exercise ang kanilang pananampalataya. Kaya po ang mandate namin sa SIBAC, ang mandate ni Brother Eddie Villanueva, ito, lalaban tayo para sa Diyos at para sa bayan. Wala pong makakapigil sa ating paglaban dito. Sa ngayon, ang concrete na paraan ating ginawa, sumulat na po tayo sa Office of the Speaker
At sumulat na rin tayo sa Office of the Majority Floor Leader, which is the Chairman of the House Rules. At kini-question natin ang nangyaring ito dahil tayo naniniwala na ito ay illegal, ito ay violation ng House Rules, at ito ay immoral. Kasi kung atin po itong pababayaan, na nababastos ang proseso ng House of Representatives dahil isipin mo, 18th Congress na ipasa ito, voted by 205 representatives. At itong Congress na to, 19th Congress, noong January 23 na ipasa, voted by 256 congressman. Pagkatapos sa isang motion ng isang tao, isang representative, biglang babawiin na wala man lang explanation, na hindi man lang na-hearing o pinag-usapan, na hindi man lang na-inform ang principal author or yung committee ng human rights. So ito po ay violation ng House Rules at pag-yurak sa proseso na demokrasya ng ating bansa. Mm-hmm. Thank you very much, Attorney Ray Trahe ng SIBAC Party List. Thank you for joining us and enlightening us on this issue. At sana nga po ay magtagumpay kayo dito sa pagsulong at paglaban dito sa Magna Carta on Religious Freedom dahil ito po ay para sa lahat ng mamamayan na makapagpahayag ng kani-kanilang mga pananampalataya. Hindi po ba, Attorney Ray? Yes, opo. Maraming pong salamat. Bago po tayo magpaalam, ay gusto ko po sanang manalangin muna tayong lahat para sa ating bansa at lalo na po patungkol dito sa pagpapasa ng kalayaan nating manampalataya. Let us pray. Our God, our Heavenly Father, we thank you because you are not just the author of the Bible, you are also the author, O Father God, of this religious freedom, Magna Carta on Religious Freedom, because we believe, O Father God, na kinikilala po ninyo ang bawat mamamayan at ang nais po ninyo ay ang lahat ay makapagpanampalataya po sa inyo ng maayos at may protection din po mula sa aming gobyerno. Kaya Panginoong Diyos, idinudulog namin po sa inyo ang kaagaran at mabilis na pagpapasa ng batas na ito, hindi lamang po sa Kongreso, kundi patungkol na rin po sa Senado na ito po ay matupad na sa lalong madaling panahon. At nang gayon, Panginoon, ay magbigyang galang po ng bawat isa ang pananampalataya ng lahat at gayon din ay mabigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan sa pagpapahayag po ng kanilang paniniwala. Gabayan po ninyo ang SIBAC Party List, si Brother Eddie po, si Attorney Ray, at lahat po ng mga mambabatas, Panginoon, na naniniwala po na ito po ay kailangan na ng aming bansa, at ito na rin po ay pagpapahayag ng demokrasya dito sa aming bayan. Tulungan po ninyo si Brother Eddie, si Attorney Ray, at lahat po ng sumusulong po sa batas na ito, maging sa Senado po, si Senator Joel Villanueva na meron pong bersyon ang Senado ng Magna Carta on Religious Freedom na sana nga po ay ito ay matupad na at isabatas na po, mapirmahan na po ng aming Pangulo sa lalong madaling panahon. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Kayo po ang aming itinataas sa programang ito. Kayo po ang itinataas namin sa lahat po ng aming gawain sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat sa iyo, Attorney Ray Trahe ng SIBAC. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin ngayong gabi muli. Sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Magkita-kita na naman po tayo sa susunod na linggo dito lamang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at bayan. God bless you all and God bless the Philippines. Amen.